Oh! Sablay lagi yung buhang ako. Babalihan ng leg. Babalikan natin ang leeg kasi nakita ko yung mga comment sa video ng anak ko. Kailangan daw balikan ang leeg bago iwan ako. So mga kaibigan, magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon ay pumasok na po ako sa katawan ng aking anak na si Jigo kasi hindi ko na kayang panoorin yung ginagawa sa aking apo na si EJ. So nakita ko yung mga nangyari. Si Jomar yung may hawak ng aking apo ngayon. So, meron nakapag-tape kay Jigo na dito daw nilala yung bata, yung aking apo. So, pasukin ko ito ngayong area na, itong lugar na ito. At sa tingin ko ay medyo bundok itong aking papasukin ngayon. At saka parang papunta ito sa kaharian, Libadan. So sana masagupa ko yung Jomar na yan para malaman natin kung gaano siya kalakas. At saka itong antipara, itong sunglass, sinuot ko ito ngayon kasi itong mata ni Jigo ay parang mayroon ng problema. So sa tuwing papasok ako sa kanyang katawan, ramdaman ko talaga na parang malabo yung aking paningin. Kaya nakita ko to sa bag niya, ginamit ko ngayon. So sana makita natin si Jomar at sana makuha natin yung aking apo dahil hindi ko na kayang panoorin. At ngayon din talaga ako nagkaroon ng oras para makapasok sa katawan ng aking anak na si Jigo. So samahan niyo ako. Itong area na ito, malaki talaga ang kutob ko na papunta ito sa kaharian ni Libadan. Medyo malakas ang hangin kasi nga maraming bagyo na paparating. Sana ay totoo yung sinabi ng isang tao kay Jigo na binos na nakita dito ng mga tao na may bit-bit na bata na naka-uniforme. Papunta talaga ito sa kaharian ni Libadan. Pakiramdaman natin ang area at magmasid tayo kasi ramdam ko talaga dito nila dinala yung aking apo at saka yung aking kapatid na laging pumapasok kay Libadan. Ramdam ko parang hindi siya pumasok ngayon sa katawan ni Libadan. At ramdam ko rin na si Libadan ay nagpunta ngayon ulit dito sa kanyang kaharian.
Ramdam ko parang may nakabang sa akin sa unahan. Yan, ramdaman ko na. Medyo malapit lang siya sa atin. So, pasensya na kayo mga kaibigan. Kasi ginamit ko itong sunglass ni Jigo. Kasi gaya ng aking sabi kanina, ay medyo malabo na itong mata ni Jigo. Siguro dahil sa paggamit niya ng cellphone. At siguro matagal din matulog itong anak, itong si Jigo. Kasi may problema na yung kanyang mata. Eh alam niyo naman sa panahon ngayon, halos maliliit pa na bata ay marunong nang humawak ng mga cellphone. Kaya sinabi ko nga kay Jigo ay yung kanyang manak ay huwag masyadong ibabad sa cellphone. Kasi nakakasira yan ang paningin. Lalo na sa mga bata. So ang problema ko ngayon, kailangan ko ito nang iligtas yung aking apo. Kasi nga si Jumbar ay nagpanggap na si Jigo at saka si Buddy yung isang anak. Kaya yung bata ay sumama. Tsaka ramdam ko talaga parang nandito na yung nakabang sa akin. Sa itaas lang. Gahit juday ka ha? Kung matapang ka, naog dia. Subukan ko yung lakas mo. Halika. Matapang ka. Pagbibigyan kita ng magandang laban. Okay. Para kang aswang. May tanong ako sa'yo. Sino ang komandir mo? Mga kaibigan, hayaan naman natin. Kasi gusto kong bigyan ng magandang laban ito. Akala mo, takot ako sa'yo? Wala sa akin nun. Ito! Gagabitan kita ngayon. Dahil malakas ka, ha? Wala sa akin yan. Ito, siguradong patay ka dito. Siguruhin ko to. Siguruhin natin to para hindi mabuhay. Yan. Yun ang gusto kong laban. Yung pagbigyan natin. Bigyan natin para makalaban sa atin ng maigi. Sabi ko na nga ba, may nakabang sa atin at parang may naglalakad pa sa unahan. Ngayon magramdam muna tayo kasi parang may gumagalaw sa unahan. Alam ko tauhan ni Jumar, pero sana ay alam ni Badan na dito pala dinala yung anak ko, ay yung aking apo, yung anak ng aking anak ng si Jigo. Kanina napansin ko na yung enerhiya niya, pero hindi ko nakita na nakaakyat pala siya sa may puno.
Aaminin ko mga kaibigan, malakas nga talaga ito mga tawa ni Jomar. Siguro itong si Jomar sobrang lakas din ito, kasi nakita ko yung labanan nila Jigo at ni Bedan kahapon. Napatakbo sila Jigo sa lakas ni Jomar. Dandahan nyo na rin itong lakarin, kakyat, kasi ramdam ko yung enerhiya ni Jomar dito sa itaas. Siguro may mga normal na tao dito, kasi meron mga nagtatanim ng mga gulay. So ramdam ko talaga itong katawan ni Jigo. Marami ng kasi ramdam ko yung tuhod niya, masakit na. Kaya pa na talaga yung mga bata ngayon, kasi yung kapanahonan namin, kahit nasa mga 30 na kami, yung aming edad, malakas pa rin kami. Pero itong katawan ni Jigo, ramdam ko parang pahina na. Parang may aso dito. Siguro mayroong bahay sa unahan. Yan, may aso sa unahan. Siguro may bahay dyan. Siyempre mag-ingat tayo, baka yung tinatahol ng aso ay kalaban. May nag-uusap. May aso. Siguro may bahay dyan sa unahan. Ito, hindi na ako pwede magkamali dito. Ito yung aking palatandaan papunta sa Kaharaan ni Bedan. Simula dito, napakahirap ng daanan, pakyatol. Para may umubo sa itaas. So wala na itong katawan ni Jigo. Mahina na talaga yung katawan niya. Kunting akyat lang sa bundok, ramdam ko na yung sakit ng tuhod. Parang may nambato sa akin. Yung daanan natin papunta doon sa itaas. Karamdam ko may nakabang sa itaas. Yun, may nakabang sa itaas. Ligapangan natin ngayon. At siyempre kailangan natin itago ang ating enerhiya para hindi na nila masagap ang ating enerhiya. Nagabang lang sa atin sa itaas. Yun.
mabuti umalis. Kasi nahirapan tayong umakyat kapag nag-abang sa itaas. Kasi dyan tinadaan. Yan. Tapos dyan sa abang kanina. Nahirapan tayo. So alam ko, nag-abang kanina sa unahan. Sobrang ganyan na talaga ng katawan ni Jigo. Ramdam ko yung sakit ng tuhod niya. Mula dito, siguro sa taas pa, kita na yung bayan. Sakto pa kaya ng bundok. Pero nang kulto itong si Jigo, malakas to. Pero nagbagong buhay na siya at nung nawala yung kanyang hangin dito. Bayan itong layo. Diyan tayo galing. Yung bahay yung may aso kanina. So ngayon dito tayo daan kasi ito talagang daanan pampunta roon sa kaharian ni Badan. At ramdam ko parang may nakaharang sa atin din sa may kahoy na yan. So dadahanin natin kasi kahit sino pa yan ay wala akong pakialam. At ang Jumar na yan, tingnan ko kung gaano siya kalakas. Kahit wala kayong nakita, pero ramdam ko may nakatago dyan. Umalis ata. Umalis nga. Dito yung kanina nagtago sa kahoy. Wala. Parang kumabot ang tagililong. Biglang wala. Silipin natin dito, baka nagtago lang.
So yun mga kaibigan, nasa tuktok na po tayo ng bundok. Nandoon yung bayan. At sa pagkakaalam ko doon sa unahan ay doon talaga natin makikita yung view ng bayan dito sa lugar na ito. Pero yung nakabang sa atin yung kanina, biglang nawala siguro. Nasagap na yung ating enerhiya na malakas kaya gumamit ng tagulilong at umalis. Yan, maliit lang yung daanan papunta sa Kaharian ni Badan. Ito yung delikado pag maraming nakaabang sa amin dito sa unahan at malakas pa kasi wala ka talaga ibang daanan dito pang na yan. Pag mahulog ka dyan hindi ka mabubuhay, lalo na kapag normal ka lang na tao. Dito sa kabila din dyan, bundok dyan sa unahan, pababa na yan, tapos may sapa sa ibaba. So ito lang talaga ang mahirap dito pag mayroong makaharap na marami at malakas yung orasyon. Hindi basta-basta itong pasukin, itong Kaharian ni Badan. So ito lang yung wala tayong ibang daanan kundi ito lang. Kasi itong daanan na ito, kung tawagin sa amin ay parang ano to, parang spinal cord. Wala ka na ibang daanan. Parang spinal cord ba yung forma nito. Oh, dyan. Pag mahulog ka dito, sure ako, hindi ka mabubuhay. Kasi papunta ka doon sa baba, yung daanan sa baba. Yan o. Napakalayo niyan. Yung dayan, sobrang layo. So buti ay nawala yung nakaharang sa atin kanina para mas hindi natin magamit yung ating orasyon. Para hindi mabawasan. Diyan pa tayo ngayon nadaan.